Capricorn, hello mga my dear Capricorn, hello, hello, hello. Kumusta naman kayo mga my dear? Kumusta naman ang ating buhay-buhay out there? I hope and pray mga my dear Capricorn na sa mga oras na to habang pinapanood mo or pinapakinggan mo my dear ang ating reading is nasa mabuti kang kalagayan. So mga my dear, ang gagawin natin ngayon is March 23 hanggang March 31, 2025 mga my dear, general reading. Okay? So, mag-reminder pa ba ako mga my dear? Sige, para sa mga baguhan, sa mga napadaan lang, welcome po kayo mga my dear, pasok lang. Pakinggan ng mabuti ang ating reminder. Mga my dear Capricorn, ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please mga my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Tama ba sinabi ko? Lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Tama. And mga my dear, thank you very much. Kukunin ko rin itong pagkakataon na ito na magpasalamat sa inyo mga my dear Capricorn sa walang sawang suporta, pagmamahal, for the unconditional love and support na pinapakita po ninyo sa akin at sa ating channel. From the bottom of my heart mga my dear Capricorn, maraming salamat po. Okay mga my dear, let's go. 8 cards. My dear Capricorn, March 23 hanggang March 31. Capricorn. Tingnan natin kung ano mga eksena at kaganapan, my dear. Ang dami. Okay, my dear Capricorn, we have here my favorite card. Okay? Excuse me po. And my favorite card, mga my dear. We have here the Wheel of Fortune. Okay? So, gustong-gusto ko tong card na to, my dear. Kasi, nagbibigay siya ng energy na parang you are trying ulit. You are trying, sumusubok ka ulit. Or, baka meron mga opportunity na akala mo, my dear Capricorn, ay wala na, hindi ko na to magagawa. And then, surprise, my dear Capricorn, Wheel of Fortune, eto na siya ulit. Okay? Something, my dear, na you are trying ulit, you are trying na gawin, sumusubok ka ulit, or posibleng oportunidad, opportunity, something na akala mo wala na, tapos, ayan na siya ulit. Parang, ang tagal mong hinanap, tapos parang nag-give up ka na dun sa bagay na yun, then finally, eto na siya. So, ganun yung energy na nilalabas, my dear, ng Wheel of Fortune para sa akin. Okay? Ayan. So, tingnan natin, my dear, kasama ng ating Wheel of Fortune is, excuse me po, medyo makati ang aking lalamunan, mga my dear. Okay? We have here, ayan, unahin ko to kasi nakaharap siya eh. The Four of Cups. Okay, my dear, sa energy ng Four of Cups, makikita mo dyan, stuck. Okay, stuck tong card na to, walang movement, okay? So, sa combination ng dalawang card na to, posibleng may kinalaman sa situation mo, my dear. Akala mo yung sitwasyon mo, that's it, wala na talaga, eto na yun, hindi ko na magagawa. I can feel, my dear, na kung meron ka mga pinagdadaanan sa buhay mo, merong mga bagay na gusto mong makamit or gusto mong mangyari, this is the time, my dear, na parang, kumbaga sa sinturon, my dear, medyo lumuluwag siya. Hindi siya actually parang problem solve na ganon. It is more on an energy, my dear Capricorn, na parang naglo-lose siya. Okay? Kunyari, hirap ka sa pera, o kaya problemado ka sa pamilya, or kung ano may pinagdadaanan mo, my dear, may problema ka sa trabaho. Mararamdaman mo, my dear, mararamdaman mo, excuse me po ulit, mararamdaman mo, my dear, from March 23 hanggang March 31 na parang gumagaan. Okay? Parang gumagaan yung sitwasyon ko. Yung sitwasyon, my dear, na parang hindi gumagalaw or parang stuck, dahan-dahan ka nakakaalis doon. And it is a very, very nice, my dear, na energy. Sobrang ganda.
Okay, meron pang isang nag-fly. The Nine of Cups. Something, my dear, na posibleng hinihintay mo, something na posibleng ine-expect mo, pwede, okay? Pero ito yung mga pakiramdam ko, my dear, it is a form of surprise, okay? Masusurprise ka na, ay, nangyayari na yung matagal ko nang hinihintay, na akala ko hindi na mangyayari, no? Yung ganun kasi yung parang energy na nakukuha ko eh. Parang gustong-gusto mo siyang mangyari, tapos hanggang sa parang bumaba na lang yung energy mo, my dear Capricorn, parang na-lose hope ka na lang, and then, ay, hindi na 'to mangyayari, hindi ko na, and then, biglang, ay, 'di ba? Ito yung sinatawag, my dear Capricorn, na in the divine timing. Naniniwala ako sa ganito, my dear. I strongly believe on divine timing. Minsan may mga bagay, my dear Capricorn, na maski ipilit mo ng ipilit, parang hindi talaga nagwo-work. Ramdam mo yun? Ranas mo yun? Yung pinipilit mo ng pinipilit, tapos lalong nagiging worse yung situation, or lalo ka lang napoprostrate, lalo ka lang nai-stress kasi pinipilit mo ng pinipilit. Hanggang sa sukuan mo na lang din yung bagay na yon. Pero magugulat ka, my dear Capricorn, bigla ka na lang magigising one day na, ayan na naman siya ulit. Parang nagbubukas na naman yung door na, ay sige, itry ko to. There is a scenario, my dear, na meron akong kakilala. It is also a Capricorn, okay? Gusto niya bumili ng sasakyan. And then, lahat ginagawa niya, my dear, para makabili siya ng sasakyan, or laging bukang bibig niya sa sasakyan. And then, hanggang sa parang na-hopeless na lang siya na makabili siya ng sasakyan. And then, one day, nakita ko na lang sa post niya sa Facebook na nakabili na siya ng sasakyan. Kung kailan parang hindi nga nilagyan ng masyadong effort na, doon siya nakabili ng sasakyan. Kung kailan parang hindi niya inaasahan, doon dumating yung bagay na yun. And I think yun yung nangyayari ngayon, my dear. Kung kailan parang binitawan mo na, kung kailan parang hindi ka na naniniwala na mangyayari, doon siya nag-uumpisa na mangyari. Kasi wala na masyadong gigil. Okay? So, napakaganda, my dear, ng iyong card. Very, very nice. Okay? So far, napakaganda ng energy, my dear Capricorn. Okay, so let's go tayo sa ating pang-apat na card, my dear Capricorn. My dear Capricorn. Let me see. Okay. We have here the Five of Sword. Okay. Baka meron ka rin mga tao na kakausapin, or baka meron ka rin mga hinahanap. Okay, mga tao na parang tinataguan ka or iniiwasan ka, 'di ba? 'Yun ang nakukuha ko sa card na 'to. And then magkukrus yung landas nyo. And then baka din, my dear, dahil sa tao na 'yun is kaya ka merong Four of Pentacles, kaya hindi ka rin maka-move on. Pero sa energy kasi ng Five of Sword, it's more on parang nag-cruise din yung landas natin. Okay, 'yun ang nakukuha ko dito sa card na 'to. Okay? Once again, connected pa rin siya dun sa mga energy na sinabi ko kanina, kasi sabi ko nga dun, you are losing hope, my dear, na baka magkita kayo, di ba, na mag-cruise yung landas ninyong dalawa, and baka tao yung tinutukoy dito, kasi ito, my dear, I can feel na parang nakita din kita, parang something na matagal mo nang hinahanap, my dear, na eto. So, posibleng energy ng tao to, tao na matagal ka nang iniwasan, matagal ka nang tinataguan, okay, or parang walang closure sa inyong dalawa, pwede, or posibleng literal na gamit, 'di ba? Gamit, ang tagal mo nang hinahanap yung relo mo, ang tagal mo nang hinahanap yung mga ganon. Okay, yun ang nakukuha ko. Posible din energy ng happiness, my dear Capricorn. Hindi mo alam kung saan ka magiging masaya. Ano ba talaga yung nagpapasaya sa'yo? But all of the sudden, bigla mong naramdaman na, dito ako magiging masaya. Ang ganda ng energy. Sobrang ganda lang talaga, my dear, ng energy. Okay, dito may konting tension akong nakukuha dito, kasi kung
kung ang magkukrus yung landas yun ng isang tao na kunyari, ang tagal nang hindi nagbayad sa'yo, or inabandona ka, or may nagawa sa'yo na hindi maganda, there's a tendency na baka merong mga konting tension dito, my dear. Okay? Pero, at least magkakaroon ng closure. Okay? Magkakaroon ng closure. Bakit mo ako inutangan? Bakit di mo ako binayaran? Yung mga ganon. Bakit mo kami inabandona? Yung mga ganon. Okay? So, next card tayo, my dear. Next card para sa ating mga my dear Capricorn, March 23 hanggang March 31, 2025. Capricorn. Okay? We have here the Knight of Wands and the Wheel of Fortune. Ayoko muna silipin yung nasa likod. So, kung makikita mo dito, parehas silang nakaganon ng kamay nila. Parang, I am in control. Okay? So, sabi ko nga sa'yo, my dear, kanina, dahan-dahan mong naayos yung buhay mo. Sabihin na lang natin, my dear, ganon. Dahan-dahan na bumabalik yung self-confidence mo. Ngayon, parang nare-realize mo na, dito ako magiging masaya. Dahan-dahan siyang naayos, my dear. Okay? Yung paglabas pa lang, my dear, ng Wheel of Fortune kanina, it is a sign, my dear, na yung buhay mo ay gumaganda. Of course, kailangan natin makita yung mga ilan sa mga eksena, and ito nga isa sa mga eksena. But so far, sa energy ng Knight of Wands and the Wheel of Fortune, nakukuha ko na you are in control of your life. Nararamdaman ko rin dito yung parang courage, yung lakas ng loob mo, my dear, na ay gagawin ko to, susubukan ko to, dito ako masaya, yung mga ganon. Or to speak up. Remember, meron ditong parang confrontation na energy. So, posible, my dear, na ay sasabihin ko na hindi ako masaya sa ganito, hindi ako masaya sa ganyan, hindi ko gusto yung ganito, hindi ko gusto yung ganyan, no? So, I can feel also yung courage sa combination ng dalawang card na to. Ayan. So, we have here the 7 of Pentacles and the 4 of Pentacles. Ayan. So, sabi ko stuck tong energy na to. Ito naman kasi medyo movement naman to. I think, my dear, you are releasing this energy na ito yung gusto ko eh. Kaya gagawa ko ng paraan para makuha ako tong bagay na to. Okay? Kasi ang 7 of Pentacles is energy ng harvesting. And kung makikita mo, magkaiba yung energy nilang dalawa. Kasi paano ko mag-harvest kung stuck yung energy ng 4 of Pentacles? But ito kasi yung kanyang clarification over here. So nakukuha ko dito, my dear, na you are finally, parang kang nagising na, teka, hindi ko ma-harvest o hindi matutupad yung mga bagay na gusto ko mangyari if I am stuck dito sa isang sitwasyon na ganito. So, yung energy ng 23 to 31 ng March is more on parang you are following your dreams. Okay? And umaalis ka dun sa isang sitwasyon that you are stuck. And at the same time, I can also feel na may mga surprises sa week na to. Mga bagay na hindi mo ine-expect. Okay? Maliban sa hindi mo ine-expect na magkakasalubong kayo ng ex mo at magkakaroon kayo ng closure, magkakasalubong kayo ng tao na parang gumawa ng hindi maganda sa'yo, nangutang sa'yo, niloko ka, nistapa ka, or something, kung ano man ginawa sa'yo, that is mga unexpected. This is also an energy or week, my dear, na unexpected surprise na baka merong mga gift na dumating sa'yo, may mga regalo na dumating sa'yo, may mga opportunity, 'di ba? Na akala mo hindi ka natatawagan ng isang kumpanya or hindi ka na qualified sa ganito. Akala mo wala nang hiring sa ganyan. It is more on surprises. Hindi mo ina-expect, and yung surprise na yun is something na parang hindi mo na talaga siya inaasahan na mangyayari. Okay? Posibleng travel din, my dear. Akala mo hindi ka na makakapag-travel, akala mo hindi mo na pupuntahan tong lugar na to, pero mapupuntahan mo pala. 'Di ba? Magkakaroon ka ng invitation, o iimbitahan ka, sabihin, oy, Capricorn, baka gusto mong sumama. Saan? Tapos sasabihin yung lugar, and then masyashock ka na, talaga, sasama niyo ako sa ganito na lugar. Yung pakiramdam na parang, ang tagal ko na tong binitawan eh. Ang tagal ko na tong nilet go, tong energy na to, pero bakit ganito? Parang yung universe na mismo, my dear Capricorn, yung gumagawa ng paraan para matupad yung pangarap mo. Okay? Napakaganda ng energy. Next card, last 2 cards tayo, mga my dear Capricorn. Last 2 cards, mga my dear. Last 2 cards tayo, mga my dear Capricorn. We have here the Page of Cups. Okay? So, wag lang masyadong ma-overwhelm, my dear, sa week na to. Napakaganda nitong week na to, my dear, pero wag ka lang masyadong ma-overwhelm kasi
Remember, may mga bagay na, alam mo yon hindi permanente. Okay? So, baka itong mga bagay na to ay, alam mo na, hindi din permanente, di ba? But I would like you to enjoy kung ano yung blessing, my dear, na parating ngayong week na to. But wag ka masyadong ma-overwhelm. Wag ka masyadong ma-carried away. Okay? Enjoy kung ano tong blessing na parating sa'yo. Enjoy kung ano tong mangyayari. But control your emotion. Wag ka masyadong ma-overwhelm. Okay? So, tingnan natin, my dear, sa last card. Especially sa mga confrontation, yung, kasi sabi ko dito kanina, my dear, ang lakas ng loob mo ngayon na magsalita eh. Huwag ka rin masyadong ma-overwhelm na, di ba, mamaya bigla mo sampalin, bigla mo sabunutan, yung mga ganun, ma-overwhelm ka talaga. Wag. Ang pinaka-point natin dito is makaalis tayo dun sa isang situation kasi ang Page of Cups is also nagre-release ng energy na control your emotion. Kung ano man tong para na-discover dito ni Page, nakita ni Page sa baba, dapat kontrolado pa rin yung kanyang emosyon. So, kung ano man yung mangyayari sa week na to, dapat huwag ka ma-overwhelm. Control mo pa rin talaga yung emotion mo, my dear. Okay? And ang pinaka-ano natin is, ma-close lang. Kunyari, nakasalubong mo yung taong niloko ka sa pera, nag-cross yung landas nyo, tanongin mo na lang, kailan ka magbabayad? May bala ka pa ba magbayad? Yung mga ganon, di ba? Nakita mo yung ex mo, o ano, di ka pa yung mga ganon, closure na lang tayo, di ba? Okay? Last card tayo, mga my dear. Last card. Para ka ditong nabunutan ng tinik. Yun na nakukuha ko, my dear. Parang mabubunutan ka ng tinik. Something na matagal na nagpapa-stuck sa'yo. Something na parang matagal mo nang sinukuan, matagal mo nang binitawan. Ang finally parang andyan na sa harapan mo. Okay? We have here the Ace of Pentacles. Ayan. So, posible nga, my dear, na itong mga pagtatagpo ay may mga kinalaman sa pera. Itong mga pag-uusap ay may kinalaman sa pera. Finally, para makakapag-voice out ka na siguro. Just in case meron mga tao na niloko ka, ginamit ka, may kinalaman sa pera, so on and so forth. Ayan, makakapag-voice out ka. And magbubunot yun, my dear, ng tinik sa'yo kasi you finally nakapag-voice out ka na eh, nasabi mo na yung mga dapat mong sabihin. Pero may kinalaman to sa usapin ng pera. I can also feel, my dear, na baka yung mga unexpected din na mga surprises is meron mga magbabayan, may kinalaman sa pera, something na may kinalaman, my dear, sa pera. Okay, sabi ko nga sa iyo, my dear, you are going out or para nag-step out ka, my dear, para matupad yung iyong mga pangarap. So, may kinalaman sa pera, something na may kinalaman sa pera. To the point, my dear, na you are in control of your life and then binabalik mo, my dear, yung buhay mo sa dating ritmo or dating pag-ikot nito. That is a really, really good na energy. The Queen of Pentacles. Ayan o, sa energy ng Queen of Pentacles, baka meron ka rin madidiscover na panibagong pagkakaperahan. Ang ganda ng energy. Sobrang ganda ng energy. Something na makakatulong, my dear, para matupad mo yung mga pangarap mo. You are back on track. Yun lang talagang magandang sabihin dito sa reading na to. You are back on track. Sa mga pangarap mo, sa mga dreams mo, if just in case gusto mo talagang mabunutan na ng mga tinik, mga closure, the universe is actually making way para maka-move on ka talaga dun sa mga bagay na nagpapa-stuck sa'yo. Very, very nice, my dear, yung energy, my dear Capricorn, okay? So, once again, mga my dear, this is reading from March 23 hanggang March 31, 2025, okay? So, my dear, ito ang reading mo. Somehow, kung nagustuhan mo tong reading na to, don't forget to subscribe. Pakiclick, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment po sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.